Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ang tatalakay natin ngayon ay tungkol sa ang ama, maikling kwentong makabanghay mula sa Singapore, isinalin ni Mauro R. Rapina sa wikang Pilipino. Para sa ating layunin, nabibigyang kahulugan ang malalim na salitang ginamit sa akda batay sa denotatibo o konotatibong kahulugan. Nakabubuo ng sariling paghahatol o pagmamatuwid sa mga ideyang nakapaloob sa akda. Nasusuri ang maikling kwento batay sa paksa, mga tauhan, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, estilo ng author at iba pa. Tignang mabuti kung ano ang naisipaywatig ng mga larawan at punan ng mga letra ang loob ng kahon upang makabuo ng mga salitang may kinalaman sa ating paksa. Meron ka lamang 5 segundo. Kung ang sagot mo ay ama, tama ka. Ang ama ay ang lalaking magulang ng anumang uri ng anak o supling. Masasabi natin siya ang haligi ng tahanan, pundasyon para sa matatag na pamilya. Sa ating sunod na larawan, meron ka lamang 5 segundo. Kung ang sagot mo ay kalupitan, ay tama ka. Ito ay may salitang ugat na lupit na nangangahulugan ng marahas na paggamit ng lakas o kapangyarihan, asal na hindi marunong magpakundangan o magpatawad sa kapwa, o mabangis na pag-uugali. Sunod sa ating ikatlong larawan, mayroon ka lamang 5 segundo. Kung ang sagot mo ay kahirapan, tama ka. Ito ay tumutukoy sa kalagayan ng pagkakaroon ng mas kakunting mga mapagkukunan o mas kakunting kitang salapi kaysa ibang mga tao sa loob ng isang lipunan. Magkahalo lagi ang takot at pananabik kapag hinihintay ng mga bata ang kanilang ama. Ang takot ay salaala ng isang lasing na suntok sa bibig na nagpapatulo ng dugo at nagpapamaga ng ilang araw sa labi. Ang pananabik ay sa pagkain na paminsan-minsay inuuwi ng ama. Malaking supot ng mainit na pansit na ginisa sa itlog at gulay. Ang totoo, para sa sarili lang niya ang inuwing pagkain ng ama. Lamang ay napakarami nito upang maubos niya ng mag-isa. Katapos ay naroong magkagulo sa tira ang mga bata na kanina pa aali-aligid sa misa, kundi sa pakikialam ng ina na mabigyan ng kanya-kanyang parte ang lahat, kahit ito'y sansubo lang ng masarap na pagkain. Sa mga pinakamatanda at malakas na bata lamang mapupuntang lahat, at ni katiting ay walang maiwan sa maliliit. 6 lahat ang mga bata. Ang 2 pinakamatanda ay isang lalaki, 12 anyos, at isang babae, 11 anyos. Matatapang ang mga ito kahit napayat, at nagagawang sila lang lagi ang naghahati sa lahat ng bagay kung wala ang ina. Upang tiyakang may parte ang mga liit, may 2 lalaki, kambal,
na 9 anyos, isang maliit na babae, 8 anyos, at isang 2 anyos na paslig pa. Katulad ng iba, ay maingay na naghahangad ng marapat yung parte sa mga pinag-aagawan. Natatandaan ng mga bata ang 1 o 2 okasyon na sinurpresa sila ng ama ng kaluwagang palad ito. Sadyang nagawa ito para sa kanila ng 2 supot na puno ng pansit-gisado at masaya nilang pinagsaluhan ang pagkain na hirap nilang ubusin kahit na ang ina nila'y masayang nakiupo sa kanila't kumain ng konti. Pero hindi na naulit ang masayang okasyon ito at ngayon hindi na nag-uwi ng pagkain ng ama. Ang katunayan ay ipinapalagay ng mga batang mapalad sila kung hindi ito umuuwing lasing at nanggugulpi ng kanilang ina. Sa kabila niyo'y umaasa pa rin sila. At kung gising pa sila sa pag-uwi sa gabi ng ama, naniniipat ang mga matang tinitignan nila kung may brown na supot na nakabitin sa tali sa mga daliri nito. Kung umuwi itong pasigaw-sigaw at padabog-dabog, tiyak na walang pagkain at ang mga batay magsisiksikan. Takot na anumang ingay na gawa nila ay makainis sa ama at umakit sa malaking kamay nito upang pasuntok na dumapo sa kanilang mukha. Madalas na masapok ang mukha ng kanilang ina. Madalas yung marinig ng mga bata na humihigbi sa mga gabing tulad dito at kinabukasan ang mga pisngin at mata niyon ay mamamaga. Kaya mahiya itong lumabas upang maglaba sa malaking bahay na katabi nila. Sa ibang mga gabi, hindi paghigbi ang maririnig ng mga bata mula sa kanilang ina, kundi isang uri ng pagmamakaawa at ininirbyos na pagtawa at malakas na bulalas sa pag-ungol mula sa kanilang ama. At sila ay magtatanong kung anong ginagawa nito. Kapag umuwi ang ama ng mas gabi kaysa dati at mas lasing kaysa dati, may pagkakataong ilayo ng mga bata si Muy-Muy. Ang dahil ay si Muy-Muy, 8 anyos at sakitin at palahinghing na parang kuting ay madalas kainisan ng ama. Uhugin, pangiwing-iwi, mahilig magtuklap ng langib sa galis at na nagkalas sa kanyang binti na nagiiwan ng mapula-pulang patsi. Gayong paulit-ulit siyang pinagbawalan ng ina. Pero ang nakakinis talaga ay ang kanyang halinghing. Mahaba at matinis yun na tumatagal ng ilang oras habang siya ay nakupo sa bangko sa isang sulukang bahay na mamaluktot ng paiga sa banig kasamang ibang bata na di makatulog. Walang pasensya sa kanyang pinakamatandang lalaki at babae na malakas siyang reklamo sa ina. Napagagalitan naman siya sa pagod na poses. Pero sa gabing naroon ang ama, napapaligiran ng bote ng beer na nakaupo sa mesa, iniingatan nilang mabuti na hindi humalingin si Muy-Muy. Alam nila na ang halingin na yun ay parang kudkuran na nagpapangilo sa nerbiyos na kama. At ito'y nakabubulahaw sa sigaw. At kung hindi pa yun huminto, ito'y tatayo at lalapit sa mga bata at hampasin niyo upang buong lakas. Pagkatapos ay harapin ito at papaluin din ang ibang bata na sa tingin ito sa kabuuan ay eksagin ng kanyang kabisita. Noong gabing umuwi ang ama, masamang timpla dahil nasisati sa kanyang trabaho sa lagarian. Si Muy-Muy nasa gitna ng isang mahabang halinghing at hindi mapatakan ng 2 pinakamatandang kapatid. Kayong binala nilang papaluin to. Walang ano-ano ang kamao ng ama ay bumagsak sa kanyang nakangusong mukha ng bata na tumalsik sa kabila ng kwarto kung saan ito natiling walang galaw-galaw. Mabilis na naglabasan ng bahay ang ibang mga bata.
inaasahang gulo, may masmasan ng ina ang bata sa pamagitan ng malamig na tubig. Karaan ng 2 araw, si Moymoy ay namatay at ang ina lamang ang umiyak. Habang ang bangkay ay inihandang ilibing sa simenteryo ng Nayo na 1 kilometrong layo roon sa gabi ng gulo. Ilan sa mga taga-Nayo na nakatatanda sa sakiting bata ay dumating upang magkiramay. Sa mga buong araw ng kupong nagmumukmuk, ay doble ang kanilang pagkiramay dahil alam nilang nawalan ito ng trabaho. Nangulikta ng abuli ng isang babae at pilit nito nilagay sa palad ng ama. Nagtikawas, puno ng awa sa sarili, ay nagsimulang humagulgol. Moymoy. Ang balita tungkol sa malungkot niyang kinahidatnan ay madaling nakarating sa kanyang ama. Isang matigas ang loob, pero mabait na tao. Nanoy di nagdesisyon kunin siya ulit para sa kapakanan ng kanyang asawa at mga anak. Dala ng kagandahang loob, ito ay nagbigay ng sariling pakikiramay. Kalakip ang munting abuloy na minabuti nitong iabot sa asawa ng lalaki imbis na sa lalaki mismo. Nang makita niya ang dati niyang amo at narinig ang mga ganitong sinabi bilang pakikiramay sa pagkamatay ng kanyang anak, ang lalaki na paiyak at kinailangan muling libangin. Naging napakalawak ang kanyang awa sa sarili. Bilang isang malupit na inulilang ama na pinaglalamay ang wala na sa panahong pagkamatay ng kanyang dugo at daman. Mula sa kanyang awa sa sarili ay bumulwak ang wakas na pagmamahal sa patay na bata. Kaya madalamhati siyang nagtatawag, "Kaawa-awa kong Moymoy! Kaawa-awa kong anak!" Nakita niya ito sa libing sa dumi ng gulod. Payat, maputla, at napakaliit. Ang mga alon ng lungkot at awa na nagpayanig sa matipuno niyang mga balikat at brasong kaymanggi ay nakakatakot tingnan. Pinilit siyang aluin ng mga kapitbahay na ang iba'y lumayo na may luwas sa mga mata. Bulong-bulungan. Maaaring lasing ko nga siya at irresponsable. Pero tunay niyang mahal ang bata. Iyon ang nagdadalamhating ama ang kanyang mga luha at saka tumayo. Meron siyang naisip. Mula ngayon, magiging mabuti na siyang ama. Dinukot niya sa bulsa ang perang binigay ng kanyang amo sa asawa. Nakiming inabot naman ito agad sa kanya tulad ng nararapat. Binilang niya ang papel di bangko. Isa dito ay hindi niya gagastusin sa alak. Hindi na kailanman. Matibay ang pasya na lumas siya ng bahay. Pinagmasdan siya ng mga bata. "Saan kayo pupunta?" tanong nila. Sinundan nila ito ng tingin. Papunta ito sa bayan. Nalungkot sila dahil Jack nila na uwi itong dalang muli ang mga buti ng beer. Kalipas ng 1 oras, bumalik ang ama. May bitbit itong malaking supot na may mas maliit na supot sa loob. Nilapag nito ang dala sa mesa. Hindi kapaniwala ng mga bata sa kanilang nakita. Pero yun ba'y kahon ng mga tsokolate? Tumingin silang mabuti. Nasupot na ubas at isang kahon yata ng biskwit. Nagtaka mga bata kung ano ang laman yun. Sabi ng pinakamatandang lalaki, biskwit. Nakakita na siya ng maraming kahon tulad yun sa tindahan ni Poche sa bayan. Ang git naman ng pinakamatandang babae ay candy. Yan ang katulad ng minsang binigay nila ni Lauso na nakatira roon sa malaking bahay na pinaglalabhan ng nanay. Ang kambal ay nagkasya sa pagbibilat at pangingisi sa pananapik.
Masaya na sila na ano man ang laman yun. Kaya nagtalo at nagluha. Nang hula ang mga bata, takot na hipuin ang yaman na walang senyas sa ama. Inip silang lumabas. Ito na kwarto. Di nagtagal ay lumabas ito. Nakapagpalit na ng damit at dumiretso sa mesa. Hindi dumating ang senyas na nagpapahintulot sa mga batang ilapat ang mga kamay sa pinag-interesang yaman. Kinuha nito ang malaking supot at muling lumabas ng bahay. Hindi matiis na mawala sa mata ang yaman, nawari kanilang nasana. Nagbulingan ng dalawang pinakamatandang na matiyak na hindi sila maririnig ng ama. Tingnan natin kung saan siya pupunta. Nagpumilit na sumamang kambal at ang apat ay sumunod ng malayo-layo na sama. Sa karaniwang pagkakataon, tiyak na makikita sila nito at sisigawang bumalik sa bahay. Pero ngayon, nasa isang bagay lamang ang isip nito at hindi man lang sila napuna. Dumating ito sa libingan sa tabing gulod. Kahuhukay pa lamang ng puntod na kanyang hihintuan. Lumuhod at dinukot ang mga laman ng supot na dahan-dahang inilapag sa puntod. Habang pahigping nagsalita, "Pinakamamahal kong anak, walang may alis sa iyo ang iyong ama kundi ang mga ito. Sana'y tanggapin mo." Nagpatuloy itong makipag-usap sa anak habang nagmamasid sa pinagkukublihang mga halaman ng mga bata. Madilim na ang langit at ang maitim na ulap ay nagbabantang mapunit. Anumang saglit pero patuloy sa pagdarasal at pagiyak ang ama. Naiwas sa katawan ng basang kami sa dentro. Sa isang iglap ang kanina pang init na init ng mga bata ay dumagsa sa yaman. Sinira ng ulan ang malaking bahagi niyon. Pero sa natira sa kanilang nailigtas nang nagsalo-salo sila tulad sa isang piking na alam nilang di na nila mararanasang muli. Para sa dagdag kaalaman, ano ang denotatibo? Ang denotatibo ay tumutukoy sa formal at literal na kahulugan ng isang salita. Ito ang pangunahing kahulugan na matatagpuan sa diksyonaryo. Ito ay ang paglarawan, pagsasaling isang bagay ng walang unang direkta at walang ibang kahulugan o implikasyon. Halimbawa, ang salitang rosas ay tumutukoy sa isang uri ng halaman na may mga bulaklak na kulay pula o iba pang kulay. Sa kabilang banda, ang konotatibo o nakatagong kahulugan ay tumutukoy sa mga dagdag na kahulugan o implikasyon ng isang salita. Ito ay ang mga emosyonal, sosyal o kultural na konsepto na nauugnay sa isang salita. Halimbawa, ang salitang rosas ay maaaring magdulot ng konotatibong pag-ibig, romantikong relasyon o pagmamahal. Okay, subukan mong sagutin ang ating mga katanungan. Paano to? Bigyang kahulugan ang mga salitang italisado sa loob ng kahon batay sa denotatibo at konotatibong kahulugan nito. Ang pahayag ay, ang takot ay sa alaala ng isang lasing na suntok sa bibig na nagpapatulo ng dugo at nagpapamaga ng ilang araw sa labi. Ano kaya ang denotatibong kahulugan nito at ang konotatibong kahulugan? Maaaring ang sagot natin sa denotatibo ay sugat o pasa. Maaaring makita ang mga alaala ng isang lasing na suntok sa mga sugat at pasa. Samantala sa konotatibong kahulugan, ito ay ang hindi sinasadyang mga masasakit na pinakawawalang mga salita. Maaaring mangyari lamang ito sa mga may pinag-awayan o pagtatalo sa kahit anong bagay. Bakit tinatawag siya na alaala ng isang lasing sa suntok sa bibig? Kadalasan kasi yung mga lasing ay walang takot magsalita, nananakit at hindi nagdadalong isip na sabihin ang salitang mapanghamon sa taong kausap nila.
Ngayon naman ay subukan mong sagutin ang mga sumusunod na pahayag sa isang malinis na papel. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Para sa unang tanong, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ang ama at si Moymoy ang pangunahing tauhan sa kwento ng kwentong Ang Ama. Si Moymoy ang batang may kapansanan, sa kanila umikot ang kwento. Si Moymoy ang siyang naging dahilan ng pagbabago at ng kaasalan, pananaw sa buhay ng kanyang ama. Paano sinimulan ng mayagda ang kwento? Kung ang sagot mo ay saya at takot, tama ka. Inilarawan sa unang bahagi ng akda ang magkahalong saya at takot. Kapag nag-aabang ang mga bata sa kanilang ama, nasaksihan din natin ang mga suliraning kinakaharap ng kanilang pamilya. Ang bilang ng kanilang pamilya, ang kahirapan, ang pagiging sa lahat ng bagay, lalo na sa mga pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng pagkain. Idagdag pa natin ang karahasan o domestic violence na naranasan ng kanilang ina. Ano-anong katangian ng ama ang nangingibabaw sa kwento? Aling bahagi o pangyayari sa kwento ang nagpapakita ng mga nabanggit na katangian? Isulat ang sagot sa talahan na yan sa ibaba. Maaaring sagot natin ay pabayang ama o makasarili. Pinakita sa unang bahagi ng kwento ang mga pabaya o di kanais-nais na pag-ugali ng ama. Inilahad sa unang talata na madalang mag-uwi ng pagkain ng ama at kung minsan ay sarili lang niya ang kanyang inuuna. Bilang bahagi ng pangyayaring patunay nito, yung madalang na mag-uwi ng pagkain ng ama sa kanyang mga anak pero palaging may dalang alak ito. Ang isa sa di kanais-nais na katangian ng ama ay ang pagiging malupit sa kanyang mga anak. Malupit na ama ang pinakita sa kaligitnaan ng kwento. Ang pagiging malupit ng ama bilang patunay ang pananakit ito sa asawa at mga anak, lalo na sa nagawa niyang pananakit kay Moymoy na naging sanhi ng pagkamatay nito. Ano naman ang kasagutan mo sa tanong na makatarungan ba ang ginawa ng ama sa kanyang asawa at mga anak? Pangatwiranan. Hindi makatarungan ang ginagawa o ginawa ng ama sa kanyang asawa at mga anak. Ito ay may karampatang parusa ayon sa Republic Act 9262 ng 2004 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act ay ang batas na ipinasa para bigyang proteksyon ang mga kababaihan at ang kanilang mga anak na nakararanas ng pang-aabuso o karahasan. Sa ating panglimang tanong, anong pangyayari sa kwento ang nagpabago sa hindi mabuting pag-ugali ng ama? Isalaysay. Paano nagwakas ang kwento? Kung ang sagot mo ay ang wakas ng kwento, bagamat malungkot dahil sa namatay si Moymoy, ay napagtanto ng ama ang kanyang kamalian. Dahil dito,
Ang ama'y nagbago at sinabi niya sa kanyang sarili na magiging mabuti na siyang asawa at ama sa kanyang mga anak. Anong kultura ng mga taga-Singapore ang masasalamin sa kwentong ito? Isa ang domestic violence sa kinakaharap na problema ng bansang Singapore. Ang pagmamalupit sa asawa at mga anak na kung minsan ay humahantong sa hiwalayan at kamatayan. Para sa ating pagtataya, basahin at unawain mabuti ang mga katanungan. Piliin ang titik ng tamang sagot. Hanggang sa muli, maraming salamat.